mo na ang rason nga nung nipirma ko, nga di ko gusto nga marisko ng ato ang mga programa. Kaya kung mahitabo pagod nga dili lang mukuyog sa majority, dili ko mukuyog sa kadaghanan dito, mauwahin ang ato ang mga hangyo, mauwahin ang ato ang mga programa o mga proyekto. No? Unya, delikado kayo, masiruhan ko sa ako ang budget. Is it not an insult to individuals na 32 million, more or less, na namalandong og 3 months, individually ni butal, ni linya, init, kaistanan dito sa voting eleksyon, ni linya dito, ang ba na to, napasaras gutom, ana. Here comes the representatives nga in one day, gi-impeach na nila kining gibutaran sa 32 million. Hello mga Kadonatics! Isa na namang congressman sa Cebu ang umamin na meron talagang panggigipit sa budget or meron talagang bigayan. Biruin mo, ganon kalakas si Tambaluslos. Pag ikaw isang congressman, automatic na yan may budget ka sa iyong distrito. Kaya itong congressman na galing sa Cebu, di lang niya nilaglag si Romualdez, kundi nilaglag niya yung sarili niya. Pero habang nagsasalita siya, sinisiraan niya si VP Sara at minamanipula niya ang mga audience niya. Kung ikaw ay from Cebu at isa ka sa mga audiences or constituent ng congressman na to at iboboto mo siya this coming midterm election, I'll tell you, wala kang pinagkaiba sa pulpul na politiko na to. That is for sure. And by the way, Bisaya po ang language na to. So, and I am so sorry po sa mga Kadonatics natin di marunong mag-Bisaya or di nakaintindi ng Bisaya. But as much as possible, ita-translate din natin sa Tagalog. And you can probably turn on the subtitle. Alright, hindi na natin patatagalin to. Let's watch the video. By the way, pakita mo natin sa Erich. Mga kababayan, sa darating na halalan, huwag niyo pong kalimutan ang aking pangalan at sisiguraduhin ko, ako man po ay mangungurakot, kayo po ay maaambunan. Saktong-sakto. Kung maaambunan naman kayo, please tanggapin nyo, okay? Kung may tulong, tanggapin nyo lahat, huwag nyo lang iboto. Ha? Lahat-lahat. Kasi galing din yan sa inyo. Etong congressman na to, pakinggan mabuti. And probably from time to time, ita-translate ko sa Tagalog kung makaya ko, okay? Let's go. Naasam ko din rin para sa pag-abot ninyo sa ako ang rason. Siguro nakadungog na mo aning issue karon sa impeachment, no? Kinsa may nakadungog na, pataasin yung kamot. Kinsa may nakabasa na sa Facebook. Grabe naman tayo pastor sa ito. Well, ako lang. Nagsalita siya kasi nag-viral siya sa Facebook. Nag-viral na isa siya sa mga pumirma. Kaya, ayun mga Kadonatics, nagsalita. Ha? Alam nyo ba? Nanghugas ng kamay. At sinabi ang rason kung bakit siya pumirma. Let's continue. Ipabot ka ninyo, no? Ako ang rason. Kaya siguro nang pamutan na sa mo, kung unsa sa lang ako ang rason, nganong nipirma ko sa pagpadala sa impeachment complaint sa ato ang VP Sara adto sa Senado. No? Ikuyog ko sa sobra sa 240 ka buok na congressman. Sa tibuok ka House of Representatives, 306 may kabuok. 240 or almost 80% ni pirma sa pagpadala sa impeachment complaint ngadto sa Senado. Kaya Senado man ang muhukom. Ang Senado o ang mga senators mooy mo decide na abay sala or wala, guilty ba sa katong mga aligasyon against sa ato ang VP Sara. Siguro nakadungog na mo sa mga aligasyon nga medyo serious man sad, kabahin sa mga confidential funds. Grabe, see? Kung paano niya minapila ang audience. Sabi niya, ang Senado, yung final judgment, ang Senado ang magsasalita kung ma-impeach o hindi. What? Hindi yan naabot sa Senado kung hindi dumaan sa House of Representatives.
Isa ka sa pumirma doon, kaya umabot yan doon. Kaya huwag mong sabihin na ang Senado ang maghuhukom yan. Hinukuman nyo na. You already judged the Vice President. At sinabi niya pa na there are 306 congressmen and women sa House of Representatives. Sumama lang ako sa majority. Kasi karamihan naman daw ang pumirma, 240. Kaya, ayun, sumama lang ako. Anong klaseng pag-uutak yan? I urge you, mga taga Cebu, okay? Do not vote this guy. Ginamit lang kayo nito. Let's go. Sa kabahin sa katong isulti siya nga iyang patyo ng presidente, patyo niya ang first lady. So, angay lang sa nga matagaan sa sakto nga forum, no? Ang ato ang VP Sara ay karon wala na makatod-hatod sa media, no? Kung sa mga information, matagaan siya sa saktong forum o lugar, ording ato sa Senado nga makatubag sa mga issue. Pero ang rason yun ako, duha ka buo, no? Ang ako ning ipabot kay ninyo. Ang number one reason yun ako, mga siya yung pinaka-importante sa ako ang tanaw, number one reason yun ako, anong nikoyo ko sa majority ngadto sa House of Representatives. Number one reason yun, tungod ninyo. Tungod ninyo, muna nga nikoyo ko sa majority. Dili ko gusto nga ang ato ang mga programa, ato ang mga proyekto, diri sa ato ang distrito, marisgo. No? Sama sa ato ang scholarship. Ang ato ang scholarship program dinhi sa ato ang distrito sobra na sa 16,000 kapo karon lang tubigan. Sa ato ang assistance para sa ato ang mga PWDs nanghatag ta og PWD. Alright. Ang number one reason daw niya, kasi may dalaw daw siyang reasons. Number one reason daw niya is ayaw niyang ma-risk ang mga project niya. Sa kanyang distrito, may project kaya. May nasimulan siguro, maybe. Pero, hindi pinagpatuloy. Maganon yung mga politiko. Dahil election ngayon, we have to start projects, bunch of projects. Pagkatapos ng election, bye-bye. Doon na naman sa next election, sisimula na naman. Ganon yun sila. Let's go. PWDs karon, assistance sa itong PWDs karon matlawa, ato naging semana sa lilukan. Assistance sa ito ang mga mananagat, assistance sa ito ang mga solo parent, assistance sa pinyuha, sa ito ang mga drivers, no? Assistance sa mga vendors, sa ito ang mga programa din sa ito ang Quinto Distrito, plus sa ito ang mga proyekto na ako ipatukod nga duha ka buok nga universities din sa ito ang Quinto Distrito. Usa ka university dito sa Liloan. Usa ka university dito sa Borbon. Na ako ipatukod nga airport ngadto sa Camotes. Na ako ipatukod nga hospital dito sa Liloan. Government center, kaning ato ang mga covered courts, mga kadalanan na atong ipasiminto. Kaning Wait. Tingnan mo, halos lahat ng project na sinabi niya na siya daw ang may gawa, hindi niya alam na galing sa taong bayan yung pera, yung budget na yan. I-claim na, may pinatukod tayo, may pinaganon tayo, may pinatayo tayo dito. You are a public servant. You ought to serve the people. Huwag mong ipagmalaki na ganyan yung ginawa mo. Never ginawa yan ni Tatay Digong. Kung mamigayan siya ng tulong, wala kang makita na pangalan niya doon sa tulong niya. Kasi, you are a servant. Abay nga ni Tatay Digong, I am your servant. Kaya huwag mong ipagmalaki. Kasi yung pera hindi galing sa bulsa mo. What the? Let's go. Classrooms nga ito ang ipatukod. No? Sulod ni sa tanan nato mga programa o sa ato mga proyekto o mao na ang rason nganong nipirma ko. Nga di ko gusto nga marisko ng ato ang mga programa. Kaya kung maitabo pagod nga dili lang mukuyog sa majority, dili ko mukuyog sa kadaghanan dito, mauwahin ang ato ang mga hangyo, mauwahin ang ato ang mga programa o mga proyekto. No? Unya, delikado kayo, masiruhan ko sa ako ang budget. Masiruhan ta sa ato ang mga kayuhan, mga programa, sa mga proyekto din sa ato ang Quinto Distrito. Hinumdumi ninyo, mga kaigsuunan ko, karong Mayo 12, dili ni siya. See? Sinabi niya na
na, kaya ginawa ko yung pumirma ako kasi ayaw kong ma-risk yung mga projects natin. Ayaw kong ma-zero budget. Galing kay Tambalus Lost. May budget ka na. Hindi ka pwedeng ma-zero. Congressman ka nga eh. Automatic mag-budget na nakalaan para sa distrito mo. You just have to say it. Ano yung mga proyekto? Yung 60 na congressman, 60 plus, na hindi pumirma, do you think zero budget yung sila? What? Hindi sila papayag. Ikaw, pulpul ka na politiko. May natanggap ka na para sa bulsa mo lang. Hindi para sa mamamayan. Kaya ganun ka magsalita. Pag ikaw maniniwala nito, ikaw taga Cebu, sino man nakapanood nito, wala kang pinagkaiba sa pulpul na politiko na to. Ay nako, nakakadismaya talaga yung ganyan na klase mentality ng politiko. Nandyan ka, binoto kanila kasi alam nila na may gagawin ka for them. Huwag mo isumbat sa kanila yung mga ginawa mo because it's not your money in the first place. Ay nako, public servant pa. Bye-bye. Unya, nibutar na yun ang 32 million sa Vice President. After na malandong for February, March, April, May. Tulo ka buwan nga pamalandong. Una pa ta nibutar. Pero pag-impeach sa Vice President, it took only one day for the 215 representatives of people to impeach. Is it not an insult to individuals na 32 million, more or less, na namalandong og 3 months, individually ni butar, ni linya, init kaistanan dito sa voting eleksyon, ni linya gyud dito. Ang ba na to napasaras gutom. Ana. Here comes the representatives na in one day gi-impeach na nila kining gibutaran sa 32 million. Wa gani discussion kung sa may kaso nagibasihan sa atong pag-impeach. Wa gipakita nato na natay social media, na sila yung mga monitor dito to the last minute of their discussion. Pwede na nato ma-monitor CCTV etc. Why gi-discuss?